Magandang umaga po sa atin lahat mga kahasang. Sa video po natin ngayon ay wala po muna tayong fishing adventure at tayo ay pasok sa trabaho ngayon. Ayun, bali umuulan nga po pala. Tatagulan po ngayon. Tapos si Black Toby po ay pinapainit ko po muna bago po tayo lumarga. Yan ang oras po natin ngayon ay alas 6 ng umaga. Ayun, tara po, let's go. Grabe, nag-uulan po ngayon. Salubong sa akin. Kamo. Halika. Saan pa ka dyan? Sama ka sa akin mga isda. Dali. Binabato kang aso doon. Halika. Sama ka? Sama ka ba? Tara. Ayun mga kahasang, bali update na lang po sa company pag nakarating po tayo, at meron po tayong pagkikwentuhan mamaya pagkarating po. Ayun po mga kahasa, nandito na tayo sa company. Yan, sarado pa rin po. Yung oras po natin ngayon ay 6:24. Yan, pero ang time po natin mga kahasang ay 8:30. Yan, lagi po ako maaga pumasok. Ayun, kamusta po kayong lahat? At magandang umaga po sa atin lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan mga kahasang, habang inaantay po natin yung magbubukas, kasi ang magbubukas po nito ay yung may-ari, or parang anong tawag doon, company director o katiwala. Ayun mga kahasang, gusto ko lang pong linawin yung comment nung nakaraan sa previous natin video. Yung pong may nag-comment po doon sa atin. Yan. Sabi niya po kasi sa kanyang comment, kahasang, i-correct ko lang, ikaw pagka ang tao sa kanilang kasaian, o baka po kasarian ito, kasarian kagaya ng Vietnamese, o di kaya ay Taiwanese o Korean, o di kaya ay bansa ay Taiwan, Korea o Vietnam, napapaisip po kasi ako, ano po yung dapat i-correct. Diba, naintindihan niyo po ba? Kahasang, iko-correct ko lang, ikaw pagka ang tao sa kanilang kasarian kagaya ng Vietnam, o di kaya Taiwanese o Korean, o di kaya bansa ay Taiwan, Korea o Vietnam, wala po talaga ako magets.
Yan, basahin nyo po dyan sa ano, dyan sa ating screen. Wala po talaga akong magets. Sabi niya po, pag itinutukoy mo ay tao, tawag doon ay OT Korean o di kaya ay Vietnamese o Taiwanese. Hindi ko po talaga magets, nanay o tita. Tapos ito po yung sabi niya na last. Kahasang may tanong ako sa iyo. Anong natapos sa eskwela? High school graduate ka ba o hindi? Kasi bakit hindi mo makuha yung sinasabi ko sa'yo? Tagalog na ngayon. Ayun ma'am, shout out po sa iyo. Tita, thank you very much po do sa pag-comment. Yun, syempre gagawa na rin po natin ng content dahil magtatatlong taon na rin po ako dito sa company. Ayun, patapos na po yung kontrata. Ayun, sasabihin ko na po yung dapat o i-share ko na rin po sa inyo. Ako po ay hindi po ako nakatapos ng high school, hanggang grade 6 lang po ako. Yan, dahil sa hirap po ng buhay. Dahil nung bata pa lang po ako, ang trabaho ng aking tatay ay mangangawit ng niyog o yung taga-baba po ng niyog, yung taga-harvest. Siyempre marami po kami magkakapatid. Kami po ay 7. Ako po ay pangalawa. Ayan, nag-decide po ako na tumigil sa pag-aaral. Sabi naman ng tatay ko, pwede naman kayong may igapang ko naman kayo sa pag-aaral nyo, pero syempre nasa isip ko, hirap na hirap po. Mahirap po kaming pumapasok po kami, 2 piso lang yung baon. Ayan, tapos maglalakad pa po kami ng 2 hanggang 3 oras hanggang sa school. Yan, dahil ang bahay po namin ay nasa bundok. Ayan, dahil na nag-comment si tita na kung ano daw po tinapos ko, ako po ay graduate ng grade 6. Yan, nag-high school po ako, nag-decide po ako na hindi ko na ituloy. Bali parang kalahating lang, mga 3 buwan lang po ako nag-aral ng high school, tapos hindi na po ako pumasok. Sabi ko sa tatay ko, habang nang harvest siya ng nyog, tatay hindi na ako papasok, tutulong na lang ako sa iyo dahil hindi mo kakayanin, marami kami nag-aaral. Ayan, di nagano na po kami. Bali lagi niya po ako kasama sa harvest ng niyog. Ako po yung taga-ipon o magpapahila para dalhin doon sa tabing kalsada. Yun, hindi po ako nakatapos, pero isa lang po yung ipagmamalaki ko sa sarili ko. Nakarating dito sa Taiwan kahit wala po akong pinag-aralan, at yun po ay hindi po naging madali para sa akin. Ako po ay dumaan sa step by step. Maraming pambubuli, marami po akong nakakasabayan na tapos ng pinag-aralan, ako ay hindi. Yan, syempre pag nalaman nila, yan, bubulihin nila ako. Pero okay lang po yun, tinatawanan ko lang po sila. Yan, at isa lang din po yung tumatatak sa isip ko, yung pangarap ko. Yan, syempre yung pangarap ko hindi ko naman po pwede sabihin sa inyo. Ako na lang din po yung dapat makaalam, at i-share ko po yun sa inyo kapag yung po ay akin natupad na. Yun, thank you very much po nanay o tita sa pag-comment. Yun, dahil nga po balik po tayo dun sa kung bakit hindi po ako nakapagtapos. Ayun nga po, napakalayo po ng school at wala pong sasakyan, lalakarin nyo. Aalis po kami ng alas 5, gigising ng maaga. Darating po kami ng school ay mga 7:30 o hanggang alas 8, depende pa po kung umuulan. Yan, pagkatapos naman po ng eskwela, yan, maglalakad po uli pabalik. Tapos pag nakarating na po kami sa bahay ay kanya-kanyang
kanya-kanyang schedule ng gawa, kung kanino na ka-assign, kanya-kanyang ano yan. Meron pong mag-iigib sa balon. Ayan, balon lang po yung iniinom namin doon, at wala po kaming kumbaga yung purified na water. Yan, bukal po na balon. Yan, meron pong mag-iigib. Tapos kapag po may stock po na palay o ano, babayuhin, o yung mano-mano na process na pagtanggal ng balat ng palay, yan, meron pong maghuhugas. Ayun, syempre hindi na po namin pwedeng iasa sa mga magulang namin yun, dahil sila po ay pagod na pagod po sa maghapon trabaho upang kumita ng pera. Tapos pagdating naman po ng Sabado, Linggo, pag wala pong pasok, kami naman po ay tumutulong sa kanila. Kalimitan po ay yung pagkakayas po ng dahon ng niyog o panggawing walis. Ayan, yung nakaka-experience po ng ganun o may alam na ganung proseso. Ayun, ang isang big kiss po nun ay pagkakatanda ko po ay 4. Yan, syempre yun po, focus po kami doon. May baon po kami na kanin dahil medyo talagang maghapon at wala pong pahinga yung pagkakayas namin. Kailangan po namin kahit maka 10 walis maghapon ay okay na yun. Yun, basta pinagsama-sama po kami. Marami po kami, mag-anak po kami na nagkakayas. Yan, tapos naman po pag yung tag-harvest o may magpapa-harvest po ng niyog o magpapakawit, yan, ako naman po yung mag-iipon or magpapahila. Yung ganun po kahirap yung sitwasyon namin nun. Tapos nito, ang nakagraduate lang po sa amin mga kahasang ay yung pong bunso kong kapatid. Nung last year lang po siya nakatapos ng pag-aaral. Ayun, tapos po siya ng college. At tinulungan din po yon ng mga kapatid ko. Bali ang kapatid ko po dito sa Taiwan, 2. Ang nauna po dito ay yung sumunod sa akin. Yan, tapos sumunod na po yung pang-4. Tapos ako na po yung last. Yan, ako na po yung sumunod. Yung una ko pong kapatid na dumating dito sa Taiwan ay magwa-8 taon na po dito yon. Matagal na po siya. Yan, ako naman po ay magta-3 taon at saka po yung isa. Yan, nakapag na rin po kami, nakapag provide na rin po ng bahay. Ay, ako po ay wala po talaga akong ambag doon sa kanila. Syempre medyo maganda-ganda po yung company nila dito sa Taiwan. Yan, na ipagawa po yung bahay doon sa probinsya. Ambagan po yung 2, ako po. Yan, yung nakakasubaybay po doon sa vlog ko ay talagang wala pong overtime. At ang kinikita ko lang po dito ay sapat para ipadala dun sa mag-iina ko, o syempre kila nanay din, nagpapadala din po ko kahit pakunti-kunti. Yan, kaya po inaano ko tong pagbablog. Yan, sinubukan po natin mag-vlog. Yan, blessing naman dahil na-monetize po tayo. Hindi naman din po ganun kalakihan yung sahod dito sa YouTube. Kumbaga parang $1 lang kada araw kung pumapasok. Ay syempre hindi naman po tayo ganun kalaking content creator. Tapos po yung pangingisda po namin, yung pangingisda ko po ay kahit hindi naman, nung pagdating ko po dito sa Taiwan ay talagang hilig ko po yan, dahil yan po yung isa sa hanap buhay namin ni tatay doon sa Pilipinas. Yan, manghuhuli po kami ng isda, ibebenta. Tapos yung pinagbentahan, yan, ibebili po ng mga pagkain, ulam. Ayan, syempre na rin po kami ng pang-ulam namin para makatipid. Bigas na lang po yung bibilin, at saka yung mga sabon syempre. Ayan, sobrang hirap po. Ayan, na-share ko na rin po ito dahil yan nga, matagal ko na rin po sana itong i-share. Pag-isipan ko na po ito dati. Yan, naghihintay lang po ako ng tamang oras upang sabihin sa inyo. At ito na po yun, dahil magta-3 taon. Hindi naman po siguro ko papauwi ng Pinas dahil hindi ako nakatapos. Nagagawa ko naman po yung
Nagagawa ko naman po lahat ng pinapagawa nila, yung lahat ng proseso, lahat ng pinapagawa sa akin. Yan, wala po tayong kumbaga sa una patingin-tingin lang tayo, pero talaga nakatatak na po sa isip natin yun. Ayun, maraming salamat po tita o nanay sa pag-comment. Ayun, kung ano pa po yung gusto nyong maikwento ko sa inyo, patuloy lang po kayo mag-comment at gagawan po natin ng content or ikikwento ko po sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Yan, hanggang dito na lang po yung video natin for today, at talagang sinagot ko lang po talaga yung katanungan ni tita, or nilinaw ko din po yung kanyang komento. Yan, maraming salamat po sa inyo, at shout out po sa lahat na nagko-comment, sa mga nagla-like, nag-share. Ayan, malaking tulong po sa akin yon. Abang-abang lang po tayo sa mga fishing adventure po natin na gagawin. Ayan. See you next vlog.